Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1802. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa unanimity of action stipulated for managing partners. Paano kung halimbawa, merong two or more managing partners, tapos nagkasundo ang lahat ng partners na bawal umaksyon ng isang managing partner nang walang pahintulot ng iba pang kapwa managing partner? Ano mangyayari sa magiging actions nila? Paano naman kung halimbawa merong imminent danger or irreparable injury? Kailangan pa bang mag-decide ang lahat ng managing partners or pwedeng hindi na? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1802. In case it should have been stipulated that none of the managing partners shall act without the consent of the others, the concurrence of all shall be necessary for the validity of the acts, and the absence or disability of any one of them cannot be alleged unless there is an imminent danger of grave or irreparable injury to the partnership. So yan ay stipulated. Stipulated. Yan. Yan. So sinasabi sa 1802 na this time, pag meron ng kasunduan na lahat ng managing partners dapat sumang-ayon muna bago kumilos ang isang managing partner, yun ang susundin. So sinasabi unlike sa 1801, maraming managing partners din, pero walang nakalagay na dapat lahat sila muna ay sasang-ayon para maging valid ang act ng isang managing partner. Okay? So, again, dito may stipulation na validity of act of a managing partner requires unanimity. Yan, unanimity. Ibig sabihin, unanimous dapat yung decision na go sila, lahat ng managing partner. Pero kailangan ito ay required to be stipulated. Yan, dapat yun nakasulat. Required to be stipulated. Ang tawag natin dyan, concurrence. Okay? So, meron tayong concurrence. Okay? Necessary. So, again, kailangan magkasundo ang lahat ng partners na ang action ng isang managing partner should be consented first from all other managing partners. Otherwise, pag merong isang hindi sumang-ayon or kahit na hindi man lang niya alam yan, pwedeng sabihin invalid yung ginawa. Pero hindi to applicable sa third person. I-assume ng third person na yung kausap niyang managing partner ay kinonsulta niya lahat. Okay? Liban na lang kung sinabi ni managing partner na, ay, hindi ko to sinabi sa iba ha. Ako lang nag-decide dito. So, aware na ngayon si third person. So, in that case, applicable na rin ngayon sa third person. So, ngayon, not applicable to third person. Kasi i-assume ni third person na ang kausap niya ay pinaalam niya sa ibang managing partner at sumang-ayon sila. So, presumption that he contracted in good faith. He contracted with managing partner in good faith. So, para bang ina-assume natin dito na basta nakipag-usap ka sa akin, alam niyan dapat ng iba mong kapwa managing partners. Liban na lang kung talagang binanggit nung kakontrata niyang managing partner na siya lang ang kumikilos mag-isa at hindi kasama yung ibang managing partner. So, yun. Knowledgeable na siya. So, hindi niya na pwedeng gamitin yung presumption na good faith siya. Okay? So, again, kailangan ang act ng isang managing partner ay unanimous decision para maging valid. At kailangan ng consent ng lahat. Hindi pwedeng gawing dahilan na absent siya or disabled siya. Okay? So consent is indispensable. Consent is so indispensable that even absence or disability cannot be alleged. Okay? That absence or disability of any one of them cannot be alleged. Cannot be alleged. Halimbawa, sabi ni A
Halimbawa, si ABCD, yan, ABCD. Gawin nating EFG, yan. Tapos gamitin natin ulit yung kanina, 5 partners yan. Okay? Tapos may kasunduan sila na kailangan ipaalam sa lahat yung gagawin ng isa. Okay? So, mangyayari ngayon, tapos itong si let's say si E, ni hospitalized. Yan. Tapos siya, let's say, naka-confine ng 3 days. Absent siya. Or disabled siya, hindi maka-eme. Hindi pwedeng gamiting dahilan na kaya ko tinuloy kasi hospitalized naman eh. Sabi ni A. Nag-go na kami kasi okay naman si B, C at D eh. Okay naman si B, si C at si D. Eh si E na hospital eh. Hindi niya pwedeng gamiting dahilan yon. Kailangan intayin niya na makarecover si E bago siya umaksyon. Liban na lang kung imminent danger. Yan. Exception if partnership is in imminent danger. Partnership may suffer if irreparable injury. Yan. Yung tipong mapapahamak na si partnership dahil sa pagkaka-hospital pa ni E. Kumbaga, hindi na kayang intayin pang makarecover. Okay? Ayan. Eh, malapit ng mawala yung client, for example. Sayang naman yon. Okay? At saka pag hindi inano yun, baka mag-result pa sa losses na mas malaki. So in this case, pwede nang hindi intayin pang mag-decide yung ibang partners for as long as merong kinakaharap na irreparable injury or pwede mag-suffer si partnership ng irreparable injury. Pero pag hindi naman irreparable injury, kailangan intayin munang umokay ang lahat. At hindi pwedeng gamiting dahilan ng managing partner na nag-i-initiate ng action na dahil ang isang partner ay absent or disabled, hindi na namin siya naantay. Kaya nga siya indispensable. Yan. So, yun. So, this is also tackled in 1794 na article. Ano? So, panoorin nyo rin yun para maging aware kayo kung ano yung sinasabi natin sa irreparable injury. Pero ito namang unanimous decision or yung unanimity or yung concurrence ng decision, hindi naman nag-a-apply yan sa mga routine transactions. Yung tipong normal lang naman talaga. So, hindi na kailangan intayin pa ng desisyon ng lahat. So, does not apply to routine transaction. Ganon naman, magbabayad lang kayo ng kuryente tapos kailangan pang decide ng lahat. Uy, magbayad tayo ng kuryente. Ano, okay lang sa inyo? Ay, teka lang, hindi pa nasagot si A, tulog pa yata, or nasa ibang bansa pa. Ayan. So, hindi na kailangan. Basta routine transaction na yan. Kung natural lang naman kayo nabili on credit sa usual creditor or sa usual supplier, edi go lang. Pero kung bagong supplier yan, hindi pa yan kilalang ibang partners, yun, hindi na yung routine transaction. Kailangan nang ipaalam yan sa lahat. Again, managing partners lang pinag-uusapan natin dito ha. Hindi kasali yung mga hindi managing partners. So yun, dito natatapos yung 1802. Tungkol siya sa pagkakaroon ng unanimous decision ng mga managing partner para maging valid ang isang action ng managing partner. Pero kailangan yan ay nakastipulate. Nakasulat dapat yan. That should be written as formal authority. Okay? Therefore, kailangan maging concurrent ang lahat ng managing partner before an act can be valid. Otherwise, pag merong isang hindi sumang-ayon, okay, tapos pinroceed pa rin, invalid yon. Hindi nag-a-apply ito kapag pwedeng humantong sa imminent danger or irreparable injury ang partnership. So kahit na halimbawa, hindi kunin ng consent ng lahat, kung sa tingin ng isang partner ay pwedeng mag-suffer ng irreparable injury, pwede na siya mag-proceed alone. Kaya lang, ibang usapan kapag merong nag-oppose. Okay? Although merong irreparable injury. Kasi sinasabi lang sa dito sa part na to, there is imminent danger, ay pwede niyang hindi kunin ng consent. Okay? Pero pag halimbawa may nag-oppose, ibang usapan na yon. Kasi ang consent, indispensable daw yan pag ganitong may stipulation, kahit na absent or disabled, kailangan kunin mo yung consent nila. Basta hindi imminent danger pinag-uusapan. Hindi rin nag-a-apply itong 1802 kung sakaling routinary transactions naman ang pinag-uusapan, pwede nang hindi kunin lahat ng consent. Okay? Basta routine transaction yan. Okay? So, I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase.
Kung medyo nalito ka ng konti, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Yan lagi yung sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti at mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!